Nakatakda pong magsumite ng resolusyon si Senador Miriam Defensor Santiago para ipabawi sa Department of Agrarian Reform ang Sunchamp Agritourism Park sa Batangas. Narito po ang aking report. Pinababawi na ni Senador Miriam Defensor Santiago sa Department of Agrarian Reform ang kontrobersyal na 350 hectare na lupain sa Rosario, Batangas na nauna sinabi ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na pag-aari ni Vice Presidente Jejomar Binay. Magsusumite daw siya ng resolusyon sa Senado sa Lunes para ipag-utos ito sa DAR at para maipamigay ang naturang agricultural land sa mga magsasaka. We don't really know who owns it. Ernesto Mercado said it is owned by Vice President Jejomar Binay. Binay says it is owned by Chu. Chu says he bought it from Gregorio. Kung totoo raw na pag-aari ito ng negosyanteng si Antonio Tiu, kinakwestiyon ni Senador Santiago ang lawak ng lupain na pag-aari ng iisang tao na naturingang agricultural land pa man din. Ayon sa senadora na dati ring Agrarian Reform Secretary, nakasaad daw sa Comprehensive Agrarian Reform Law na lahat ng mga land holdings na agricultural in nature ay dapat nakunin at ipamahagi ng gobyerno. Tanging 5 hektarya lamang daw dito ang maiiwan sa mga landowners, habang bibigyan naman ng tig-3 hektarya ang mga magsasaka para kanilang pagyamanin. When I first learned about how big the land involved is, my eyebrows rose to my hairline. It's not possible that agricultural land, which appears to be the nature of Rosario and Batangas, should be left alone like this, should be left as an hacienda when all other haciendas have been virtually taken from their owners. Meron daw aplikasyon para ipa-convert ang lupain sa Rosario, Batangas na agricultural para gawing residential, commercial at industrial. Pero 87 hectares lamang daw dito ang inaprubahan ng DAR na ipa-convert. If all 87 hectares have been allowed to be converted by the DAR, how come we will hacienda of 350 hectares? We have here a very astonishing story. In fact, a fairy tale that I cannot believe. Question pa ng senadora kung di talaga kay Binay ang lupain, bakit daw may mga litrato pa siya ng mga ipinagawa roon ng milyon-milyon construction? Kung binili naman daw talaga ni Tiu sa isang Laureano Gregorio ang lupa, bakit hindi man lang daw lumalabas sa dokumento ng DAR na isa itong landowner o farmer beneficiary? Kaya posible raw panagutin dito si Tiu. That Tiu should be liable for contempt for telling fairy tales and expecting to be believed, shedding tears on television, an activity reserved only for members of the film industry. Hindi rin daw lusot dito si Binay, Gregorio at pati ang mga opisyal ng DAR na posibleng may kinalaman sa isyong ito. Posible raw silang sampahan ng kasong falsification of public documents at illegal conversion of agricultural land. Nanghihinayang naman ang senadora sa di pagdalo ni Binay sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Pagkakataon daw sana niyang harapin at sagutin lahat ng alegasyong ipinupukol sa kanya. Maaari naman daw maging admissible sa korte ang mga Instagram post ng anak ni Binay na si Joanna. Joanna Binay is not a party to the probe. She is privy to Vice President Binay. And the law specifically states that if a person has privity to an interested party, then whatever she says can be admitted in evidence. Malinaw na pagpapahiya kay Vice President Jejomar Binay ang pakay sa pag-imbita sa kanya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa umunoy overprice sa Makati City Hall Building 2. Ayon po yan sa kanya mga tagapagsalita. Yan daw ang isa sa dahilan ng Vice Presidente kaya pinili niyang huwag siputin ang pagdinig kahapon. Sa halip, pumunta siya sa Cebu at nagpa-interview sa isang radio station kung saan itinanggi niya na overprice ang Makati City Hall Building 2. Nagpadala na lamang si Binay ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang mga tagapagsalita para ipaliwanag ang kanyang hindi pagdalo. Pero hindi rin ito binasa sa pagdinig. Magpapadala na lamang din daw ng affidavit si Binay para ipaliwanag ang kanyang panig, pero walang natatanggap ang Senado hanggang kahapon. Nangihinayang naman si Senador Ginggona sa hindi pagsipot ni Binay. Pagkakataon na raw sana ito para sagutin ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Pero pinili ng Vice Presidente na magtungo sa Cebu. Bukod sa Makati City Hall Building 2, sobra-sobra din umano ang ginastos sa pagpapagawa noon ng Makati Science High School Building. Ayon po yan sa kritiko ni Vice President Jejomar Binay na si Attorney Renato Bundal. 1.3 billion pesos daw ang nagastos sa pagpapatayo ng eskwelahan. Pero kung pagbabasehan daw ang Davis, Langdon and Sea Construction Handbook, nasa 470 million pesos lamang dapat ang presyo nito. Halos 300%, mahigit 800 milyong piso umano ang patong sa proyekto na sinimulang itayo taong 2007 noong mayor pa ng lungsod si Vice President Binay. Ang Hillmarks Construction Corporation ang gumawa ng eskwelahan. At tulad daw ng kontrobersyal na Makati City Hall Building 2, niluto rin daw ang bidding dito. Patuloy na hinihinga ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente kaugnay sa panibagong aligasyon ng overpricing. Ayon naman sa Makati City Government, lumang script na ang mga pahayag ni Bundal.
Iginit din nilang lahat ng proyekto ng lungsod kabilang Makati Science High School ay dumaan sa proseso ayon sa batas. Dumaan din daw ito sa audit ng COA. Tanging ang korte raw ang makapagsasabi kung overpriced ang gusali at hindi si Bundal at hindi rin ang Senado. Kaugnay naman po sa resolusyon ni Senador Miriam Defensor Santiago para ipabawi sa Department of Agrarian Reform ang Sunchamp Agritourism Park sa Batangas, makakapanayan po natin si Department of Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes. Magandang umaga po, Secretary. Si Maris po ito. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Una po sa lahat, Secretary, ano po ba ang tugon ninyo at magiging hakbang ninyo sa kagustuhan ni Senador Miriam Santiago na ipabawi po sa inyong ahensya yung Sunchamp Agritourism Park sa Batangas? Wala raw malinaw kasi na basehan kung sino talagang may-ari nito. Nagtuturoan sila. Well, unang-una, yung lupain na ito sa Barangay Maligaya, sa limuang barangay na nakapaligid dito, ito ay amin na sinasaliksik sapagkat hindi lahat ito ay galing sa COA. Meron dito mga lupain na hindi covered ng CARP. Sa makatuwid, doon sa ang talakay natin, pwede siguro natin hatiin, doon sa covered ng CARP at saka doon sa hindi covered. Doon sa covered ng CARP, yun ang ating sinisiyasat ngayon, kung yung mga FLOA holder o Emancipation Patent holder ay nagbenta na walang clearance. Kung ito ay nagbenta na walang clearance, ito ay maaaring bawiin mula sa kanila ng pamahalaan. Alright, so sa ngayon po... Nag-violate sila. Ngayon, yung lupain naman na walang CLOA or Emancipation Patent na hindi sila covered ng CARP. Kasi ang isang lupa, hindi lahat ng lupang agricultural na sakahan ay covered ng CARP. Kung mas mali ito sa 5, ay hindi ito bahagi ng ngayon. Kung sila naman ay nagbenta, kung kanino man, na hindi sila kumuha ng clearance, ito ay dalawang pwede mangyari. Ipatiklara natin na yung bentang yun ay null and void or kung sino yung bumili sapagkat dadami yung kanyang lupain, lalampas sa 5, pwede natin i-cover sa CARP. So yun yung dalawang klase sitwasyon na maaari mangyari dito sa lupain na ito. Depende sa pagkisiyasa sapagkat alam mo, Maris, ang pinagkaiba, hindi naman pwede din ko, kung wala kang pruweba, babawiin ko. Diba? May proseso tayong kailangan pagdaanan na kailangan nating siyasatin at bigyan ng pagkakataon yung mga tinatanggalan mo ng lupa kung kailangan tanggalan, kung bakit nga dapat mong tanggalan ito. So yun ang proseso rito. Sa ngayon, Secretary, hindi pa malinaw kung ilan o ilang ektarya dun sa 350 hectares na pinag-uusapan natin ang kasama sa Comprehensive Agrarian Reform Program. At ibig sabihin... Well, una-una, yung numero na 350, 350 ang sinasabi ni Vice Mayor Mercado na yung umano raw ay Hacienda Pinay. At ang sinasabi naman ng Sunchamp ay 150. Pero in both situations, wala pa tayong mapa kung alin pa talaga yung hangganan ng 350 at alin ba yung hangganan ng 150. Bahagi ito sa hinidinig na Senado ngayon para malaman kung alin yung 150. Pero yung sa 150 ng Sunchamp, tingnan natin, o sinulatan na natin ang Sunchamp para sabihin, oy, ano ba itong inyong dinidevelop? Kasi lumalabas na may ganito, ano ba yung hangganan nito para malaman natin yan. At kung hindi na sila magbibigay ito, natin sukapit yung lugar para malaman natin yung hangganan. Kasi hindi ko malaman, alin ba yung bahagi sa CLOA at lupa? Hanggat hindi ko alam, ano ba yung hangganan sinasabi ng kanya? Alright. So, aantabayanan na lamang po natin ang magiging resulta ng inyong pagsusuri, ng inyong investigasyon para malaman din kung sino ba ang mga magiging liable at ano pa ang magiging susunod na hakbang ng Department of Agrarian Reform. Maraming salamat po sa inyo, DAR Secretary Maraming salamat po sa inyo. Virgilio de los Reyes. Magandang umaga po sa inyo.